Ano nga ba ang mas mahal i-maintenance? Automatic transmission or manual transmission na kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan lang natin na to, no? Ano nga ba ang mas mahal na i-maintenance, ano? Ito bang automatic o yung manual transmission? Well, in terms of interval ng pag-maintenance, pareho lang sila ng almost ng interval. Ideally, ang transmission ay mini-maintenance every 40,000 kilometers or every 2 years. Okay? Now, kung yung question nga, ano ba yung mas mahal na i-maintenance? Well, mas mahal i-maintenance ang automatic transmission. Well, the reason is, mas mahal yung per liter ng oil ng automatic transmission. Well, maybe mga 200 to 300 pesos ang difference. And usually, ang transmission oil sa isang transmission is mga 3 to 4 liters yan. Okay, so sabihin na natin mga 1,000 pesos yung difference ng maintenance. Pero ano lang to mga paps, every 2 years lang to or every 40,000 kilometers, no? Isa pa sa nagpapamahal sa automatic transmission na maintenance, meron din kasi siyang filter na kailangang palitan. Like for example, yung sa akin, yung Mirage. Ang filter nun dalawa. And syempre, pag nag-change oil tayo ng transmission, kasama yung filter. Usually, mga 1,000 pesos yung replacement na filter, no? So, ganun yung amount. So, sabihin natin, yes, mas mataas siguro siya ng mga 2,000 pesos in terms of maintenance. Pero again, every 2 years lang yan or every 40,000 kilometers. Well, dito kasi sa manual, usually, change oil lang talaga. Okay? I-drain lang talaga yung oil, lalagyan ng bago. Ganun lang halos yung maintenance ng manual transmission. Well, sa automatic, may option kayo na pwedeng i-change oil lang, palit filter, or pwedeng ipasok yan sa machine, no? At para i-analyze kung kumusta ba yung transmission ninyo. So, yun yung isa pang another cost pa yun, no? Kung mag-automatic transmission kayo. Well, yun nga, no? Mas mahal nga talagang i-maintenance ang automatic transmission. At in terms of repair, mas mahal syempre ang sa automatic transmission kasi sabihin natin medyo bago pa to, mas bago to, no, kaysa sa manual transmission. And consist kasi siya ng electronics and mechanical, unlike kasi sa manual transmission, almost mechanical lang yan. So mas madaling i-diagnose yung sa manual compare with automatic. Okay, so yan mga paps, no. So in terms of repair, mas mahal yung sa automatic. So change oil, palit filter, mas mahal ang automatic unlike sa manual. Pero again, every 40,000 kilometers lang yan or every 2 years. Now, ito naman yung problema with manual transmission. Yes, you have the full control sa kotse, no? O sa transmission. Sa pagkambyo, ikaw ay may full control. Pero the scenario is, pag mali-mali kang gumamit nito ng manual transmission, there's a tendency na mas mahal ang cost ng repair ng manual transmission. Kasi ang ginagamit sa automatic is torque converter. Yung torque converter, wala masyadong maintenance yan. No? Halos hindi yan nire-repair. Matibay talaga yan. No? Pero itong clutch, o yung clutch disc, usually mga 100,000 kilometers o kung hindi kayo marunong gumamit, mas early pa doon, baka mga 60,000 kilometers pa lang, magpapalit na kayo ng clutch set, no? At yung clutch set, kung original yung ilalagay ninyo, more or less mga 15 to 20,000 na magagastos ninyo kasama yung labor. Kung replacement, mga 10 to 15,000 yung cost nito. Okay? So, yun yung medyo downside ng manual transmission. Yung clutch. Kung hindi magaling yung gumagamit o clutch driver yung gumagamit, there's a tendency na mas magastos pa na magkaroon ng manual transmission than automatic transmission. Kasi ganito yan mga paps, no? Ang mga transmission natin, napakatibay niyan. Kung gagamitin nyo ng tama yan, pwede kong sabihin na nakadalawang palit ka na ng makina, hindi ka pa nagpapalit ng automatic transmission or ng manual transmission na transmission. Okay? So basta inaalagaan lang yan sa oil, pinapalitan ng filter, ginagamit ng tama. Well, isa pang advantage ng automatic kasi, yes, using electronic siya, no? So, pag may mali kayong ginagawa or may mali kayong gagawin sa kanya, there's a tendency na hindi kanyan papayagan. So, that's the advantage ng automatic transmission. Kumbaga, yung
yung human error mas lesser. Okay? So, kung ang question is kung ano ba yung mas mahal na i-maintenance, well, mas mahal ang automatic. Pero, may downside din kasi ang manual transmission. Ano? Pag nasisiraan ka ng clutch disc, gastos to ng malaki. Unlike ng automatic na halos maintenance lang talaga. Based on experience to. Pero syempre, kung hindi nyo pa rin gagamitin ng tama, pwede pa rin mas early itong masira. No? Pero, in a normal use boat, kasi kahit anong galing mo sa manual transmission, masisiraan at masisiraan ka ng clutch eh. Magaling ka na, para sa akin, magaling ka na kung umabot ng 100,000 kilometers bago ka nagpalit ng clutch eh. Pero, bihira, hindi pa ako na umabot ng 200,000 kilometers na hindi nagpalit ng clutch eh. Okay? So, usually, mga 100,000. Yung iba nga, 80,000 kilometers pa lang, nagpapalit na, no? So, yun mga paps, no? Meron siyang positive and negative side. So, ngayon, nasa sa inyo na lang kung ano yung mas trip nyo talaga. Well, syempre, mas madali nga naman talagang i-drive ang automatic transmission than manual transmission. Sa manual, sabihin natin, kahit isang linggo ka pang mag-drive niyan, hindi mo pa rin ganun kabilis mamamaster yan eh. Compare with automatic transmission, just few days, halos kapado mo na eh kung paano gamitin, ano. So, mas madaling gamitin ang automatic. Pero yung manual naman, mas enjoy siyang gamitin. So, nasa sa inyo pa rin kung ano yung mas trip ninyo na gamitin dun sa dalawa, no? So, yun. Ngayon naman mga paps, no, magsasagot na naman tayo ng mga questions. Salamat pala sa mga nagko-comment. At yun, may mga sumasagot din, ano, na para at least matulungan yung mga paps natin. Salamat doon sa mga sumasagot, ano. At yun, sagot naman tayo ng mga question. Ito, isang issue niya dito is biglang tumitirik yung kanyang sasakyan pag nag-on siya ng aircon. Ano daw ba yung posibleng problema, no? O siguro, pag ino-on niya yung aircon, namamatay yung makina niya. So, ano ba yung posibleng problema? Well, isa sa mga posibleng mong i-check dyan is yung inyong compressor. Baka naman stock up na yung iyong compressor, or check mo rin yung belt ng compressor. Baka naman nag-i-slide kaya nagpapa-off ng makina. So, check mo yung dalawang yun. No? Pero mas maganda, dali mo yan sa mga repair shop para ma-evaluate ng mabuti. And yun, dito may nag-question din, pwede bang hindi palitan ang oil filter pag mag-change oil? Well, Paps, pag ikaw ay mag-change oil ng engine, sabay mo na yung filter. O para siguradong maayos yung buong ano, no? Kasi syempre yung filter, malaking tulong din yan sa oil para maganda yung, para lagi siyang malinis, no? Pero, ako nga, sabi ko nga, guilty ako dito, no? May mga pagkakataon na tinatamad ako magpalit ng filter, kaya hindi ko pinapalitan. Pero, sa inyo mga paps, no, I highly recommend pag kayo ay nasisira o pag kayo ay mag-change oil, sama nyo yung filter. Okay? So, yun. Pero, huwag nyo ang gagayahin. Okay, yun. And, paano daw mag-relearn ng kotse kung naka-direct yung kanyang auxiliary fan motor? Kasi na-advise ko, pag nag-off yung auxiliary fan motor, tsaka mo palang papatayin yung makina. Okay, kung sakali man, mga 20 to 30 minutes mong i-on yung sasakyan mo. Okay? Okay na yun. Kung sakali mang naka-direct yung inyong auxiliary fan motor. At yun mga paps, no? Tapos na, no? At yun, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang. At kung meron pa kayong additional information with regard to this topic, just comment down below na lang. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.